Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay minsan pang nagtipon-tipon sa banal na misa para purihin natin at pasalamatan ng Diyos. Ang bawat paglapit natin sa Diyos sa pamamagitan din ng banal na misa ay isang pagkakataon para makinig sa Kanya. May kasabihan na kaya tayo ay nabibigo dahil nabibigo tayong sumunod. When all else fail, follow the instruction. At wala dapat tayong ibang pinakikinggan at sinusundan kung hindi unang-una ang Diyos. Alam natin sa ating karanasan na madalas sinundan natin ang ating mga sariling kagustuhan. Sinundan natin ang bugso ng ating mga puso. Ano ang ating naranasan? Tayo'y naligaw, tayo'y nasaktan, at tayo ay nabigo. Mga kapatid, buksan natin ang ating mga isip, puso, kalooban sa Diyos. Makinig tayo sa Kanyang salita at naway itong maging gabay para magkaroon tayo ng isang masaya, payapa at ganap na buhay. Para tayo ay minsan pang makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, magpakumbaba tayo, hinihiling natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nakasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo na may loobing taimtim na totoo. At kami naman na nagmahal sa aming kapwa-tao na may damdaming binubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang sa pakiramdam ni David ay nalalapit na ang kanyang pagpanaw, sinabi niya kay Solomon, "Malapit na akong mamayapa, magpakatatag ka at magpapakalalaki. Tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos, at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol, at tuntunin ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain at tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak at inapo ay nanatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, hindi mapapatid ang iyong lahi sa trono ng Israel. Namatay nga si Haring David, ay inilibing siya sa lungsod ni David. 40 taon siyang naghari, 7 sa Hebron at 33 sa Jerusalem. Naluklok si Solomon sa trono ni David at panatag ang kanyang paghahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Karapat-dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos na makapangyarihan,
Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Taglayin mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugo na tigdala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng mga masasamang espiritu at pinagbilinan, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdadalang anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi, sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang yon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiram nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Sabi po nila, life does not come with an instruction manual. Ang buhay daw ay walang libro na kung saan pwede mong sundan para ikaw ay magtagumpay dito. But I beg to disagree. There is a manual of life. Meron pong instruction, merong isang libro na utos na kung susundan natin ay pagpapalain tayo. At anong po sa tingin nyo kung ano ito? It is the Bible, ang salita ng Diyos. The problem with us is we hate instruction manuals. Amen? Allergic po tayo sa pagsunod sa mga utos. Halimbawa po, kayong mga bumibili ng cellphone. Binabasa nyo ba? Tinitignan nyo ba yung instruction manual ng cellphone? Di ba hindi? Pagkabukas po natin, agad nating kinakalikot ito. Marami din po siguro sa inyo napabili na ng table o ng cabinet sa Shopee o Lazada. Meron pong instruction manual yan. Pero napakarami sa atin, pag dumating yung ating in-order, binili, agad-agad kinakalikot, tayo mismo, inaayos natin, binubuo natin. Ano po yung karanasan nyo? Pag nabuo mo, mapapansin mo, merong ekstrang paa ng table, merong ekstrang parte ng cabinet. Bakit merong
ekstrang tornilyo o pako. Anong problema? Kasi hindi tayo nagbabasa ng instruction o ng manual. Ilan po sa inyo na bumili ng bagong sasakyan? Ang binasa muna yung instruction itong kanilang sasakyan. Napakadalang lang po siguro kasi agad yung mga iba sinasabing tagal-tagal ko nang nagmamaneho. Pero high-tech na po yung mga ibang sasakyan ngayon. Di po ba? Kaya nga minsan may napapanood tayo mga video sa social media, sa Facebook o kaya sa TikTok, pinapaliwanag yung sasakyan, nabibigla tayo. Ha? Ganun ba? Meron palang payong yung sasakyan. Ha? Ganun ba yung paggamit dun sa visor, dun sa harapan ng sasakyan? Hindi natin alam, nabibigla tayo. Bakit? Kasi hindi natin binabasa ang instruction manual. Many times, my dear friends, we fail in life because we fail to follow. Amen? Kung babasahin nyo lang po at uunawain nyo ang salita ng Diyos, kunin nyo yung inyong mga Biblia dyan sa inyong mga altar. O kung hindi naman, makinig kayong mabuti sa salita ng Diyos, hindi kayo mabibigo. If you're failing in your relationship, why not read and follow the instruction of St. Paul? Kung meron pong nag-aaway, napakaganda po ng turo ni San Pablo. Conflict management in the family. Kung pong nabibigo kayo sa inyong negosyo at business, follow the instruction written in the book of wisdom, in the book of Proverbs. Kung pong kayo ay may sakit, if you have a failing health, follow the instruction of Jesus and the prophets written in the Bible. You will receive fullness of health, strength renewed. The question is, do you read your Bible? Do you listen and understand the Word of God that instructs us in our journey here in this life? Bakit ba nga allergic tayo, ayaw natin sumusunod sa mga utos? Why do we hate following instructions? Ito po ay dahil sa ating makasalanang pagkatao. This is our sinful nature because of our pride. Gusto po kasi natin maging independent, mag-isa. Ayaw po nating maging dependent dahil pag ikaw ay sumusunod, ano ang tingin mo sa iyong sarili? Ikaw ay mahina. Ang mga sumusunod, ang tingin natin sa kanila, sila'y mga mangmang, hindi po ba? We do not want to appear foolish, dumb, and weak. But that is the irony, hindi po ba mga kaibigan? That you become foolish, weak, and dumb because you have failed to follow instructions. Nung po minsan, ako ay nakabakasyon, nandun po ako sa Hong Kong at nabigla po ako dahil nung minsang almusal, kumakain ako dito sa breakfast buffet. First time ko pong makakita ng automatic pancake maker. Meron na po palang ganon. So, pinagmamasdan ko po ang mga tao dun sa kung paano ba gamitin itong pancake maker. Ayaw ko din po magtanong. So, I was observing. Pinipindot, makikita niyo po, biglang lalabas yung pancake batter, maghihintay ka, aba, lalabas na po, ready to eat itong pancake. Kaya ako po, very excited na pumunta ako, lumapit ako doon sa machine. Ginaya ko lang po yung ginagawa ng ibang tao na nakauna sa akin. Pinindot ko, pinagmasdan ko, pinapanood ko, tuwang-tuwa ako. Pero nung papalabas na, narinig ko po yung isang waiter, sumisigaw, sabi, "The plate! The plate!" Nagtataka ako. Ayun pala, nakalimutan ko maglagay ng plato dun sa paglabas ng pancake. Di po ba? Yan yung problema na napakarami sa atin. Sunod-sunuran tayo pero hindi natin alam kung ano ang ating sinusundan. Ayaw nating magpaturo kasi ayaw natin magmukhang mangmang. Pero mas nagiging mangmang tayo kapag hindi tayo nagpapaturo sa iba. Di po ba? My dear friends, remember this. The one who follows God's instruction today will know their direction for tomorrow. Sabi nga po ni Haring David,
nung malapit na siyang pumanaw, sinabihan niya ang kanyang anak na susunod na magiging hari sa kanya, si Haring Solomon, that he should follow the instructions of God so that their line will live forever. That all may go well in their life. They should always remember to follow God. At ganyan din po ang utos ng ating Panginoon, narinig natin sa Ebanghelyo. Pinatawag niya ang kanyang mga alagad bago bigyan sa misyon. Tinuruan muna niya. Hindi lang po pinagdasal, hindi lang po inappoint, pero ano ang ginawa ng ating Panginoon? Tinuruan niya. He gave them a set of rules, a set of instruction. Sinabi niya, huwag kayong magdadala ng kahit ano. Para saan po yun? So that they can always be dependent on God. Wala po silang dadali na pitaka o bag o ekstrang damit para maalala nila na dapat sila ay palaging umaasa sa Diyos at umasa na hindi sila papabayaan ng Ama. Sinabihan din sila ng ating Panginoon. Ang dadalin lang nila ay tungkod at tsinelas, sandalyas, para mapaalaala sa kanila na dalhin ang pinakamahalaga. At sinabihan din sila ng ating Panginoon na ipangaral ang pagbabagong buhay. Dahil kung hindi ka magbabago ng buhay, hindi ka maliligtas ng Diyos. Kung hindi mo iiwanan ang iyong pagkakasala, hindi ka makakatanggap ng grasya at bendisyon galing sa Ama. But see, my dear friends, look at this. Because they have followed the instruction of Jesus. They have performed miracles. Nakapagpaalis sila ng mga demonyo na sumasanib sa mga tao. Ang kanilang mga pinagdasal na may sakit gumaling. My dear friends, do you want also to experience miracles in your life? Do you want to be more blessed in your life? This is the first step. We must learn to follow the instructions of God. Amen? If you want to experience miracles, you must be willing to follow God's instructions. Sabi nga po, don't ask God to guide you if you're not willing to move your feet. Ang dami po sa ating ganyan eh. Pag nagdadasal, nagpapatulong sa Diyos, sabi, Lord, pakita mo naman yung daan. Lord, bigyan mo naman ako ng sagot sa aking problema. Pero pag pinakita ng Diyos, sinagot tayo sa ating mga dasal, binibigyan tayo ng instruction, ng utos, ayaw naman nating sundan. Hindi po ba? So, huwag kang magdadasal sa Diyos ng sagot kung hindi ka naman pala nakahandang sumunod. Amen? Meron po kamakailan na mag-asawa dumating dito sa aking parokya, nagpapatulong dahil hindi sila magkaintindihan. Araw-araw na lang sila'y nag-aaway, nagbabangayan, they enter into arguments, pati po yung mga anak nila naaapektuhan. Pagkatapos ko pong pinakinggan ang side ng bawat isa, sabi ko, hindi ko kayo maaayos sa isang upuan lang. Ito yung magandang gawin nyo, bibigyan ko kayo ng assignment. So I have asked the both of them to get a piece of paper and first to write what seems to be the problem. Ilista lahat ng nirereklamo. Isulat lahat na nakikita nilang problema sa kanilang relasyon, sa kanilang pamilya. But secondly, sabi ko, isulat nyo ano sa tingin nyo yung magandang gawin to improve itong inyong relasyon. At dun sa panghuli, sabi ko po, isulat nyo ang inyong mga panaginip at pangarap. Kasi sabi ko po, kung hindi malinaw sa inyo ang direksyon, hindi kayo makakarating doon. In order to achieve success, you must be clear what success looks like. Kaya pinasulat ko po yung kanilang mga panaginip, pangarap, yung larawan, and I told them to be very specific. Lumipas po ang ilang buwan, bigla-bigla, pagkatapos ng aking misa, nakita ko yung babae nagsimba at kasama niya yung kanyang mga anak. Umiiyak. Sabi ko, anong nangyari? Di ba nag-usap pa lang tayo? Sabi po nitong babae, nung Mrs. Father, lalo pong lumala yung aking asawa, lalong gumrabe. Tinanong ko po, ginawa nyo ba yung aking pinapagawa sa inyo? Nasaan na yung inyong assignment?
Yun nga po yung problema, Father. Hindi po namin ginawa. Patuloy pa rin kami doon sa aming away, bangayan, hidwaan. Sabi ko, yun yung magiging hakbang susi para makatulong sa inyong dalawa. Bago ko kayo kausapin muli, kailangan gawin niyo muna yung assignment. Alam niyo po, pagkatapos na naman ng isang buwan, I was so happy to see them again attending my Mass. At ngayon, nakangiti. And I was so happy, natutuwa po ako kasi itong lalaki lumapit po sa akin ng umpisal. Pagkatapos po ng confession, nilapitan ko yung misis, sabi, Father, salamat po. Totoo nga, yung pong assignment na pinagawa niyo sa amin, ang laki po ng tulong. Ngayon malinaw na po sa amin kung ano yung aming problema. Maraming salamat po. Tingnan niyo po yun mga kapatid. Dahil sa pagsunod mo dun sa utos, may natanggap kang bendisyon at pagpapala. My dear friends, never ever look at God's instructions as a restriction, but God's instructions are always a direction to a blessed life, to a happy life, and to a peaceful life. Bakit daw po bumabagsak ang estudyante? Hindi dahil hindi siya nag-aral. But most of the time, students fail because they have failed to follow instructions. We must always remember this, my dear friends, that in school, we are taught a lesson, and after which, we are given a problem. But in real life, it is the opposite. We are given a problem, and after the challenge, we are taught a lesson. Mga kapatid, hindi ka naman magkakaroon ng problema sa buhay kung susunod ka sa Diyos. Meron mang mga darating na pagsubok, kung palagi ka lang nakasunod sa Diyos, hindi ka niya papabayaan. Amen? Para madaling makinig at sumunod sa Diyos, sa kanyang mga utos, kailangan tayong magtiwala. Dahil sabi nga po, that faith is following God's instruction even if they don't make sense sometimes. Yan po ang pananampalataya. Ang pagsunod mo sa utos at kagustuhan ng Diyos, kahit na minsan hindi mo maintindihan at hindi mo maunawaan. Now the question is, what instructions have I failed to follow from God? Ano po ba yung mga utos ng Diyos na kung saan tayo ay nabibigo sa pagsunod? Be honest. Answer that question. Baka yan yung nagiging hadlang. Bakit hindi ka nakakaranas ng milagro at himala ngayon sa iyong buhay? Because you have failed to follow the instruction of God. Ano ang mga turo at utos ng Diyos na hindi mo pinapansin at hindi mo sinusundan? Do you want a stress-free life? Do you want a happy life? Do you want a blessed life? Start by following God's instruction. Amen. Mga kapatid, ialay natin sa Diyos ang ating mga dasal at dalangin at ating itugon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang naglalakbay na simbahan, naway higit na humikayat ng mga tao upang magbagong buhay sa pamamagitan ng pagiging saksi kay Hesus Kristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga misyonero na nagpupunyagi sa ibang bansa, naway biyayaan ng Diyos ng mayamang ani, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga magulang, naway patuloy na magsumikap na ibahagi ang pananampalataya sa kanilang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan din natin sa Diyos, sabihin ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, nagtitiwala kami sa iyo, pinili mo kami sa pamamagitan ni Kristo upang ipahayag ang pag-ibig ng iyong pinapakita sa amin. Gawin mo kaming tapat sa mensahe ng Ebanghelyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming galak, maging katawan mo kami, Jesus, maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming galak, maging katawan mo kami, Jesus. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ang aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mong pinangangasiwaan ng sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristong Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, hinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walakhang gantipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ang pag-alaala at pagkamatay sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na nakakagaling na utos, tayo ngayon ay magdasal sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Heso Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat.
Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling ng iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panunubos na ngayon iyong bigay, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabi po nila, ang buhay ay parang laro ng chess. Hindi mo na maibabalik ang iyong movement, ang galaw, pero pwede kang pumili ng mas magandang move o galaw. Kung tayo ay aminado at alam natin na hindi tayo naging tapat at totoo sa pagsunod sa kagustuhan ng Diyos, kung man naririnig natin ang kanyang paanyaya ngayon, sumunod tayo para tayo ay pagpalain, makaranas ng kapayapaan at makagawa ng himala sa ating buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.